Buti na lang nakaraos na tayo sa unang araw ng klase at ang unang bagyo ng taon. Huling naispatan ng typhoon ang 490 kilometers east-northeast ng Basco, Batanes. Ang good news, palayo na ito ng bansa at posibleng umalis ng Philippine Area of Responsibility bukas po ng madaling araw. Ang bad news, ako makakaranas pa rin po ng pag-ulan ang buong bansa kasi nga tag-ulan pero wala itong dalang malakas na hangin. Kung meron mang hangin, yan po ang southwest monsoon o ang hanging habagat na siya rin nagdadala sa atin ng basang panon. Kaya paalala sa mga magulang at mga estudyante, wala ng bagyo pero dapat pa rin magdala ng payong dahil maging maulan pa rin bukas, lalo na sa Metro Manila. Makakaranas ng pag-ulan ang Hilagang Luzon, Gitnang Luzon at Southern Tagalog pagdating po ng hapon. Sa Mindanao naman bukas ng umaga, asahan na magsisimula ang malakas na buhos ng ulan sa Zamboanga Peninsula. Kakalat yan sa Cotabato, Davao at bago pumunta sa Agusan at Butuan. Samantala, may namumuring sama ng panon, may 800 kilometro sa silangan po ng Mindanao. Wala pa itong epekto sa bansa pero ayon sa ating Metro Weather Tracker, posible itong humina bukas. Kaya swerte na lang kung makita nyo ang partial lunar eclipse o ang bahagyang pagtakip ng mundo sa ilaw na tumatama po sa buwan. Maganda sana itong makita mamayang alas 7 ng gabi. Pero maiba tayo. Sinasabi na sa bagong sistema ng K+12, wala na tayo sa nakakahiyang listahan ng 3 bansa sa mundo na may 10 taon lang na basic education. Ano pa nga ba ang 2 bansa na gaya natin nun? Okay, 2 mahihirap na bansa sa Africa. Isa dyan ang Djibouti. Djibouti, okay, isang maliit na bansa sa hilagang silangan ng Africa, katabi ng Somalia at Ethiopia. Dating kolonya ng Pransya at may 56% na unemployment rate. Matagal din itong pinahirapan po ng Civil War. Ganyan din ang bansang Angola, isang bansa sa Southeast Africa. 27 taon itong winasak ng digmaan. Bagamat exporter ng langis, problema ngayon ng Angola ang mga nagkalat na armas at mga delikadong landmines na umabot daw sa 6 na milyon. Ako, yan po ang mga ka-level natin pagdating sa edukasyon. At yan ang ulat pa noon sa ngayon. Ako po si Lord De Vera.